magpapatuloy sa ating mga ngaral mula sa Book of Proverbs, one of the wisdom books or one of the writings in the Old Testament. Last Thursday, God brought to us His word in Proverbs chapter 7, verses 1 to 27, where we beheld the continuation of Solomon's warning against folly and her seduction unto adultery and other sexual sins. Hence, through that sermon, titled As an Ox Goeth to Slaughter, we have been reminded once again that the only way for us to be protected or preserved from the foolishly futile and fittingly fatal sin of adultery is the wisdom of the gospel of Christ Jesus, our Savior Lord, that orients or directs our hearts and our minds back to God, the rightful object of our ultimate affection and allegiance. This evening, through our passage in Proverbs 8, verses 1 to 36, we shall look at the way wisdom speaks to us for our genuine prosperity and guaranteed preservation as children of God by His grace through the gospel of Christ Jesus, the wisdom of God. Our sermon for this evening is titled, Does Not Wisdom Call? Does not wisdom call? The question that we should not only answer with a resounding yes from beginning to the end of the exposition of God's word this evening, but must also lead us in our hearts and minds to that clear recognition of God's voice and follow Him in His divine wisdom, and not the counterfeit wisdom of the world that masquerades as a faithful friend but actually our fierce foe. Remember, the counterfeit wisdom of this world masquerades a faithful friend but actually a fierce foe. It appears to offer a helping hand but actually a clenched fist ready to strike with a fatal blow. By the grace of God, through His word shall be proclaimed to us in our midst this evening, may we all be reminded and be refreshed with the truth of God's word, that despite the disturbing and deafening foolishness in this deceived and deceptive world, we may rest assured that the call of wisdom is sufficiently clear and clearly sufficient through the gospel of Christ Jesus, our Savior Lord, that we may not stray away from the path of true blessedness as children of God by His grace. Again, despite the disturbing and deafening foolishness in this deceived and deceptive world, we may rest assured that the call of wisdom is sufficiently clear and clearly sufficient through the gospel of Christ Jesus, our Savior Lord, that we may not stray away from the path of true blessedness as children of God by His grace. Sa Tagalog, mga kapatid, sa kabila ng tunay na gigimbal o nakakagambala at nakabibinging kahangalan sa dinaya at mapandayang sanlibutan na ito, maaari tayong manahan sa katotohanan na yung pagtawag ng karunungan ay tunay na malinaw at malinaw na sapat sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon tagapagligtas. Nang sa gayon, hindi tayo maligaw mula sa tamang landas ng tunay na pagpapala bilang mga anak ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Proverbs 8 verses 1 to 36. Proverbs chapter 8 verses 1 to 36. Sundan niyo po kasi inyong mga mata sa pagbabasa ng ating pong teksto ngayong gabi, Proverbs 8 verses 1 to 36. This is the word of the Lord. Let us receive it into our hearts and minds with humility and thanksgiving. Proverbs 8, beginning with verse 1 up to verse 36. Does not wisdom call? Does not understanding raise her voice? On the heights beside the way,
At the crossroads, she takes her stand. Beside the gates in front of the town, at the entrance of the portal, she cries aloud, "To you, O men, I call, and my cry is to the children of man. O simple ones, learn prudence. O fools, learn sense. Hear, for I will speak noble things, and from my lips will come what is right. For my mouth will utter truth. Wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are righteous. There is nothing twisted or crooked in them. They are all straight to him who understands, and right to those who find knowledge. Take my instruction instead of silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than jewels, and all that you may desire cannot compare with her." Verse 12, "I, wisdom, dwell with prudence, and I find knowledge and discretion. The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance in the way of evil and perverted speech I hate. I have counsel and sound wisdom. I have insight, I have strength. By me kings reign and rulers decree what is just. By me princes rule and nobles, all who govern justly. I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness. My fruit is better than gold, even fine gold, and my yield than choice silver. I walk in the way of righteousness and the paths of justice, granting an inheritance to those who love me and filling their treasuries." Verse 22. "The Lord possessed me at the beginning of his work, the first of his acts of old. Ages ago I was set up at the first before the beginning of the earth. When there were no depths, I was brought forth. When there were no springs abounding with water. Before the mountains had been shaped, before the hills, I was brought forth. Before he had made the earth with its fields, or the first of the dust of the world. When he established the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, when he made firm the skies above, when he established the fountains of the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters might not transgress his command. When he marked out the foundations of the earth, then I was beside him like a master workman, and I was daily his delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and delighting in the children of man." Verse 32. "And now, O sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise, and do not neglect it. Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord." Lastly, verse 36. "But he who fails to find me endures himself. All who hate me love death." Let us pray. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na patuloy mo pong pinararanas sa amin ang kalayaan ng pribilehiyo, hindi lamang basahin ang iyong salita, kundi ito po'y maipangaral sa amin, maipahayag ang iyong dakilang kalooban ayon sa iyong kautusan, at mapanariwa sa amin ang aming tanging pag-asa sa desperadong sanlibutan na ito. Di na walang iba, kundi ang ebanghelyo ng iyong biyaya kay Kristo Jesus, the very wisdom of God, our Lord and Savior. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na nawa sa pagkapahayag ng iyong salita, tunay po that the whole counsel of God shall be proclaimed to all of us, not only by the power of your Spirit, that you will send forth your word to us, and it will return to you, surely accomplishing the purpose that you have set for your word. We pray, Lord,
that through the preaching of your word and through the ministry of the Spirit, you shall convict dead sinners in the deadness of their sins. And by your grace and mercy, the Spirit shall work in their hearts, turning their hearts of stone into a heart of flesh, placing their faith only upon Jesus Christ, our Savior and Lord. Gayon din naman, ang iyong mga anak, O Diyos, sa pagkapahayag ng iyong salita, patuloy kaming lumago sa pagkakilala, pag-ibig, pagkatakot at paglilingkod sa iyo. Mapagtibay sa aming mga puso ang patotoo ng iyong pag-ibig, ng iyong katapatan, ng iyong kamangamahang gawa at pagkilos sa aming mga buhay, kung saan kami patuloy mong inaayon sa wangis ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa lahat po ng kahinaan at kakulangan ng iyong lingkod at maging ng bawat isa, ang kasapatan po ng iyong biyaya ang siyang makita at maipahayag. Nawa, O Diyos, sa iyong biyaya, lahat kami na iyong dinako sa lugar na ito. Sa paglabas namin mula sa lugar na ito, sa pagtatapos ng aming pagsamba, malaya at buong katiyakan naming sasambitin at papahayag, tunay na narinig namin ang tinig ng Diyos. At aming mga puso ay pinagpalang lubos-lubos. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa ating pagbasa ng Proverbs 8 verses 1 to 36, makikita natin kung paano si Solomon ay nag-break, no, mula sa pagsasalita ng mga ng wisdom or mga bagay patungkol sa karunungan. He was speaking to his sons, sa kanyang mga mag-aaral. At dito makikita natin kung paanong pinersonify yung wisdom. At ito ay sa pagka-personify ng wisdom, naungusap ang wisdom na ito hindi lamang sa pamilya ni Solomon, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa lahat ng tao. At yung dahilan kung bakit ganito yung pagkakadepict sa wisdom bilang woman, pagkaka-personify as a woman, ay kung maaalala natin sa managdaang na pag-aralan natin, ganun din naman yung pamaraan ng pagkakapahayag sa atin kung saan pinersonify din yung folly as the woman, the foolish woman, na walang ibang layunin kundi mang-akit ng mga lumalakad sa kahangalan at kamangmangan patungo sa kapahamakan ng kasalanan na gaya natin natunghayan sa mga nagdaang linggo. Makikita natin na kung paanong yung Lady Folly ay napakabigat nung kapahamakan na dulot, iko-contrast ito sa kung paanong pagpapala ang hatid ng Lady Wisdom, sapagkat ang wisdom na yon ay nagbumula walang iba kundi sa ating Diyos. Kaya naman ngayong gabi, dalangin po natin. Dalangin natin na sa pagkarinig natin ng salita ng Diyos na nakasentro sa Ebanghelyo natin Panginoong Kristo, gaya ng ating binanggit kanina, muli, sa kabila ng lahat ng ginagawa ng kahangalan, nakagigimbal, nakabibingi sa mapandaya at tunay na nadayang sanlibutan na ito. Hindi tayo kailangang mawalan ng pag-asa.
Hindi kailangan tayong mangamba dahil sapat na maliwanag ang pagtawag sa atin ng karunungan ng Diyos at maliwanag na sapat ang siyang ipinagkakaloob ng karunungan na nagmumula sa ating Diyos nang sa gayon tayo ay manatili sa landas ng tunay na kasaganaan o pagpapala bilang mga anak ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. O nating titingnan dito mga kapatid sa Proverbs 8, chapter 8 verses 1 to 36. Sa unang bahagi mga kapatid, sa verses 1 to 11, tingnan natin yung wisdom's proposition. Wisdom's proposition. Ano bang pinopropose ng wisdom na ito? So again, for our first point, wisdom's proposition, verses 1 to 11. I believe ito ay nakasulat sa ating liturgy, so if you miss, pwede nyo balik-balikan. Second, wisdom's priority, sa verses 12 to 21. Wisdom's priority, verses 12 to 21. Third, wisdom's preeminence, sa verses 22 to 31. Wisdom's preeminence, verses 22 to 31. And fourth and last, wisdom's promise, so verses 32 to 36. Again, first, wisdom's proposition, verses 1 to 11. Second, wisdom's priority, verses 12 to 21. Third, wisdom's preeminence, verses 22 to 31. And fourth and last, wisdom's promise, verses 32 to 36. Let's begin the exposition of our first point. Wisdom's proposition, verses 1 to 11. Dito natin hinango yung title ng ating sermon, Does Not Wisdom Call? Sabi ko nga, ito ay rhetorical question na hindi lamang pagkatapos ito ay masagot natin with this. Kaya nga rhetorical question, natin ko anong sagot dito. Pero dapat mapaalalahanan tayo na sa kabila ng samo-saring mga bagay na ibinabato sa atin sa sanlibutan na ito, ang Diyos sa kanyang biyaya, hindi nagkukulang para ipahayag sa atin yung karunungan na kailangan natin. Karunungan hindi natin pwedeng o hindi natin kaya i-fabricate on our own. But only by the grace of God, through faith in Him, that by faith, we seek Him, we seek to please Him. He is actually the rewarder of those who diligently seek Him by faith. Tingnan natin. Kung paanong nakaraang linggo nakita natin yung Lady Folly na personified at naglulure sa mangmang o sa hangal patungo sa kasalanan ng pangangalo niya at lahat ng sexual sins. Diba? Fino-flaunt nitong Lady Folly, kanyang sarili. Ang dami niyang mga inihanda, ang dami siyang mga ino-offer. Pero ganun din. Ganun din ang tugon ng karunungan na nagmumula sa Diyos. In fact, tayo ay tinatawag. Hindi pa bulong. Ang problema, nagbibingi-bingihan tayo. Mas pinipili nating pakinggan. No? As I'm fond to say, when our eyes drift away from the gospel, we choose to listen to the world to the point that we are led to believe in that lie, that the voice of wisdom is too low for us to hear, or that she doesn't call us at all. Pero ito maliwanag. Hindi ba tumatawag ang karunungan? Hindi ba kanyang itinataas sa kanyang boses upang tayo tawagin? Hindi lamang din yun. Yung karunungan ay masusumpungan, ipinapahayag niya ang kanyang katayuan, kalagayan, sa lugar na makikita natin. Hindi gaya ng kahangalan na nagdudulot ng samot-saring mga kasalanan, patago sa dilim. Walang dapat ikatakot, walang dapat itago ang karunungan na nagmumula sa Diyos. In fact, ito'y hayag, bunyag. Bakit? Kung hindi tatawag ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng karunungan, ay wala tayong pag-asa. Like what I said, we cannot fabricate wisdom on our own. We need
the wisdom of God to enlighten our minds, that we may be able to see the truth from the lies, distinguish the truth from the lies, and choose that which is right, that which is truly for our benefit, to the glory of God. Tingnan natin sa verse 4. Ano sinasabi? Tinatawag tayo ng karunungan. At hindi ito pagtawag na gaya sinasabi ko pabulong. Wisdom is crying out to us. At naandoon yung pangungusap sa atin. Hence, I said, it's wisdom proposition. Maunawaan natin, ito yung pinopropose ng wisdom. The wisdom of God does not leave us, oy, bahala ka na kung anong gusto mo. Hindi. Tinuturo sa atin, ito yung dapat nating maunawaan. And unless that you embrace this by faith, it is sure destruction for you in this deceived and deceptive world. Kaya ito yung proposition eh. Makinig ka. Tanggapin mo. Bakit? Katotohanan. Ang sinasambit, ang winiwika, ang sinisigaw ng karunungan. Kinamumuhian ng karunungan, ang kasamaan. Makasisigurado tayo, hindi gaya ng Mercury Drug, gamot ay laging bago. Makasisigurado tayo na ang karunungan mula sa Diyos, walang bahid ng karumihan o kasalanan, walang kalikuan. At tinitiyak sa atin, ito yung proposition ng wisdom sa atin, tinitiyak sa atin, na siyang hinahanap ay karunungan, mauunawaan niya. Ang kagandahan dito sa proposition ng wisdom, we're not left guessing or groping blindly in the dark. No, may mangyayari kaya sa atin, may benepisyo, hindi, tinitiyak sa atin. Kaya nga mga kapatid, tunay, no? Truly disturbing and deafening. Medyo nakabubulot ito mga kapatid, no? Truly disturbing and deafening is the cacophony of voices. Ano yung cacophony? Punta ka sa Divisoria, sa Quiapo. Isang halimbawa ng cacophony. Bakit? Samot-saring tinig, sabay-sabay, truly disturbing and deafening is the cacophony of voices in this world. And hindi lang din yun. Each competes with the rest for the attention of anyone it may allure to devise his own fabricated worldly wisdom. But despair not. Punta ka lang sa YouTube, punta ka sa Facebook. Diba? Ang daming mga experts bigla sa constitutional law, sa politics. Punta lang sa kalsada eh. May nangyari dyan, daming experts. Kaya, paumanhin nyo, no? Tautology, or it may be tongue twister, but ito lang yung kaparaan para ihatid sa inyo, ganito siya kabigat. Truly disturbing and deafening is the cacophony of voices in this world, as each competes with the rest for the attention of anyone it may allure. And what is the lure? What is the temptation? To devise your own fabricated wisdom. But despair not. Despair not. Not because you're strong on your own, but because wisdom clearly speaks and speaks clearly to us. Hindi ba? At ito pa, there's no ambiguity with what wisdom proposes. Ano yung kagandahan sa Diyos, sa karunungan na bumula sa Kanya? Hindi mo kailangan maghula. Walang ambiguity sa sinasabi ng ating Panginoon. Sa karunungan na Kanyang pinagkakalob sa sino man na tunay hihanap ito. This is what wisdom proposes. And part of the proposition of wisdom is that we hear, pay attention
Listen. Hindi yung listen na, di ba? Tataas na yung kante, no? Pag may ganyan eh. Pag tinaas mo gano'n, kasama yung taas ng ano eh. Hindi yung listen to the voice. That still small voice inside you. Delikado yan. Hindi. At kagandahan pa, hindi mo kailangan magmukmuk sa kwarto. O kaya, maganda yung hiking, no? Iba, nahihilig sa hiking. Pero di mo sabi, Pastor, talagang wala akong matutunan karunungan dito. Akit ako sa bundok, sa tingin ko, doon ko lang maririnig yung katotohanan at karunungan na kailangan ko. Hindi! Sa kabilangan na nakabibingi. Nasama-sara yung mga tinig na naririnig natin sa ating paligid. Maliwanag na sapat at sapat yung liwanag ng pangungusap na karunungan sa atin. At walang anumang kalabuan sa pinopropose ng wisdom sa atin. And this brings us to our second point. Tingnan natin mga kapatid, sa verses 12 to 21. Wisdom's priority. In this manner that Solomon delivers this truth from God, personifying wisdom as the Lady Wisdom, speaking to us, not only to him, not only to Solomon, not only to his children, not only to the nation of Israel, but to everyone who would have access to this. Tingnan natin, ano sinasabi ng karunungan? Ay, wisdom dwell with prudence, and I find knowledge and discretion. Nabasa natin ito mga kapatid, but one thing that I want to emphasize in verse 13, the fear of the Lord, alam natin, ito yung repeat, ito yung siniset sa umpisa pa lamang ng book of Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And wisdom speaks on this part na yung beginning of wisdom, ang katumbas nito ay ano? The fear of the Lord is hatred of evil. Sinasabi dito ng wisdom na siya yung dahilan kung bakit yung mga hari ay namuno ng, o yung mga tagapamuno, namuno ng may katuwiran. Namahala ng may katuwiran. Namnamin natin. Hindi lamang kung ano yung pinopropose ng wisdom, kundi yung priority ng wisdom. What do I mean by that? Tingnan natin, wisdom does not have as her company anything that is not in accord with her character. Ano ibig sabihin? Makakaasa tayo. Walang deception from wisdom. Pure. Trustworthy. Honorable. Isa sa makikita natin priority ng wisdom ay ano? Ito ano sinasabi sa verse 17. Alam niyo mga kapatid, bilang lalaki, at ikay maglalakas ng loob na ipahayag ang iyong pag-ibig sa inapupusuan. Kaya pinag-uusapan namin kanina. Pero hindi ko i-announce. May tinatawag tayong unrequited love. Mamaya bukas ang bahay, mga sa counseling. Tapos, may tinatawag na unrequited love. Ano yun? Yung pag-ibig na hindi matutugunan o matutumbasan. Diba? Ilang beses na nakiusap ang aking may bahay na ngayon na tugunan ko yung pag-ibig niya para sa akin. Para ano, naibang kwento. Ganun talaga eh. Habang tumatanda nakakalimot. Hindi, katotohanan yan. 3 beses akong binasted na aking misis noon. Kasi sinusubukan niya lang ako. Kidding aside. Diba? Part yun ng reality na ating fallen world. Na hindi dahil mahal mo ang taong ito, ay sigurado, ma'am ka din agad. Or yung klase ng pag-ibig na ibinibigay mo, isusukli agad sa'yo. Kaya mayroon term na paborito ng marami, unrequited love. Pero tingnan natin mga kapatid sa verse 17. To speak colloquially, no, in the vernacular, and forgive me for doing so, yung wisdom, hindi ka babaste din. Tumatawa yung mga, parang by experience, nauunawaan niya ito. Ano sabi? Hindi mo kailangan manghula.
Pag ang hinanap ko, inasam ko, pinahalagan ko ay karunungan, babalik din ba kaya sa akin? Hindi mo kailangan mahula. Bakit? Yun yung priority ng wisdom eh. Umahalin mo yung karunungan na nagmumula sa Diyos. And of course, we're not making an idol out of wisdom. It is just the way that it's communicated to us. No? Naintindihan natin yung manner as a wisdom book paano ito sinulat. But it's safe to say, if you love wisdom, wisdom loves you back. Kaya kahit may ilang kabiguan na tayo naranasan, no? Natin mga kalalakihan dito na mahal natin, ay sa pag-ibig. Sa pag-ibig talagang medyo may kalabuan. Sa karunungan, ang sinasabi dito, kung mahal mo karunungan, makasisigurado ka. The affection ng wisdom is also set upon you. At ito pa, no? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung 15 years ko nang ginugulo ang buhay ng misis ko, no? 2011. Isa sa mga aking kaparaanan nung kami nasa Bible College pa, lahat kinakausap ko. Sabi mo sa akin pag naasan siya pag-ibig, ha? Anyan. Ay nagugulat sa, ba't nandito ka? Siyempre, marami tayong mga tagapaglingkod na ang aking compensation sa kanila ay kwento o ano pa man. Pero hindi laging tagumpay yun. No? May times na sabi nandun si mother, si pag-ibig nandun. Pagpunta ko, wala na siya roon. O di na nasa kasi basta lahat pwedeng gawin. Basta guluhin ko yung kanyang buhay, gagawin ko. Pero ang sabi, ang sino mang humaharap sa karunungan, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Ang sino mang humahanap sa karunungan, masusumpangan. Masusumpungan. Ang nakalulungkot, maliwanag sa sinasabi natin Panginoon sa Kristo, kadalasan nasusumpungan tayo sa na hindi natin pinaprioritize ang wisdom. Malakas, maliwanag ng sumisigaw, tumatawag sa atin. Anong ginagawa natin? Nagbibingi-bingihan tayo. Bakit? We choose to listen to the cacophony of competing voices in this deceived and deceptive world. Kaya nga, it's always high time to be reminded. Sa lahat ng kaguluhan sa mundo na ito, sa lahat ng iba't ibang version, revisions, ano pa man, making us confused. Na ano ba yung katotohanan? Ano ba yung, what's the real score? What not? Makakaasa tayo na yung karunungan nagbumula sa Diyos. Tinatawag tayo. Pinapakita sa atin, ito yung kakaharipin mo. Ina-assure pa tayo na hindi tayo mabibigo. Kung karunungan yung ating hahanapin. Karunungan nagbumula sa Diyos. Hindi nga lang karunungan, hindi lamang yung affection ng wisdom. Anong sinasabi? Nandoon yung tunay na abundance. Sa ating mga pinanggalingan, hindi man natin nasabing lahat, ilan sa atin dito nanggaling sa mga nagpapanggap na iglesia ng Panginoon Kristo at ang tinuturo ay yung kasinungalingan ng prosperity gospel. Gagamitin yung katotohanan sa Biblia as a bait, as a lure to what? To plunge many into the darkness of false teachings to the point that it will be neck deep. Kasama sa pandaraya nila yung hindi kay Jesus Christ, you will be successful, hindi ka magkakautang, hindi ka magkakasakit. Pero may mga doktor doon. Diba? Meron pa nga, yung malaking, ewan kung ngayon pa rin nakakabisa ka na dyan sa North EDSA, pag-asa raw, Lagay, John 10:10. Ano sabi niya John 10:10? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ng Panginoon Kristo, I have come that they may have life and have it to the full, or abundant life. Nakalagay, malaking bahay, kotse. Don't get me wrong, hindi masama yung may magandang bahay,
magandang kotse, kahit naman sino aasamin yun. Pero hindi yun sinasabi natin pa ng Kristo sa tunay na masaganang buhay. Ang tunay na masaganang buhay ay buhay na united with Him. Kaya kay Kristo lamang masusumpungan. Siya na karunungan ng Diyos. Sa Kanya lang masusumpungan yung tunay na kasaganaan. Kayo rin mismo makapagpapatunay na sa kabila ng mga panahon ng kasalatan, hinagpis, bakit tayo nasusustain? Bakit matibay sa ating mga puso yung mapangahawakan natin sa ating buhay? Kasi karunungan mula sa Diyos. At sa karunungang nagmumula sa Diyos, nandun yung tunay na katagumpayan, tunay na kasaganaan, katwiran, katarungan, at kayamanang hindi maaagaw ng anumang bagay sa sanlibutan ito. Let's move to our third point. Bakit? Tingnan natin yung wisdom's preeminence. Preeminence means supremacy or yung superior dignity over others. Verses 22 to 31. Anong sinasabi rito? Anumang bagay sa mundo na ginagamit ng Lady Folly to offer to you, to lure you to sin and to foolishness, maunawaan natin. Bago pa man lumabas yung mga bagay na yun, ay nandun na yung karunungan. In fact, sa karunungan, kaya narito yung lahat na nilikha. Lahat ng bagay na nakikita natin at kahit hindi natin nakikita, yun ay nilikha sa karunungan ng Diyos. Kaya nakalulungkot ang pandaraya ng Satanas na walang ibang hangarin kundi tayo ibulig sa kahangalan na nagdudulot ng kamatayan, gagamitin yung mabuting nilikha at kaloob ng Diyos, i-distort para saan? Para mas pahalagahan natin, sambahin natin yung mga bagay sa halip na yun siyang may likha ng lahat ng ito na harapat tumanggap na ating papurit, pasasalamat, pag-ibig at katapatan. Kaya dito sa verses 22 to 31, kinokorek ang anumang hinuha ng sinuman. Teka lang, ba? Worth it ba na karunungan yung aking pipiliin? The answer is resounding yes. Bakit? Dito sa verses 22 to 31, ano sinasabi? Na sa pasimula, lahat ng bagay nakikita mo, walang ginawa ang Diyos. Both na nakikita mo at hindi mo nakikita ng liban sa karunungan. Dahil dito, sa preeminence ng wisdom, makikita natin kahit anong pag-present ng Lady Folly sa kanyang sarili, na dapat mong sundin, dapat mong pakinggan, yung wisdom ang nagpo-possess ng authority. At dapat kang magpasakop kung ang layunin at nais mo ay tunay na kasaganaan, kapayapaan at katwiran na nagmumula sa Diyos. Paalala din mga kapatid, yung ilang mga commentators, they are led to believe na itong verses 22 to 31 ay pertaining to our Lord and Savior Jesus Christ. No? Dahil sa unang basa ay sabi, ay wala ito ibang pinatutungkulan kundi si Kristo Jesus. We understand the sentiment na ganun, but a word of caution, tingnan nating maigi na ito ay isinulat in such a way to contrast, no? Yung dun sa Lady Folly. At bagamat from Old Testament to the New Testament in full revelation, makita natin Christ is the wisdom of God. It does not necessarily mean, yung verses 22 to 31, ang pinatutungkulan nito ay yung the eternal logos or the living word or the second person of the Trinity. Hindi po. Pero mali din na isipin natin na yung sinasabi sa verses 22 to 31 ay hindi maglilid sa ating pagkaunawa na si Kristo ultimately in greater revelation, fuller revelation, in the time
that has passed, yung ultimate fulfillment at pinupoint doon na wala ba ako di si Kristo Jesus. Pero dito mga kapatid sa verses 22 to 31, tingnan natin. Maliwanag sinasabi rito, susundin mo yung Lady Folly. Wala siyang K, no? As in the vernacular. Wala yung karapatan. Bakit? Wala ibang gagawin yung Lady Folly kundi dayain ka. Kaya maunawaan mo. You don't have to lose confidence or you don't have to guess. You don't have to be left wondering na, ano ba to? Ito ba yung may kabuluhan? Yes. Bakit? Yung supremacy ng wisdom. Laban sa anumang bagay sa mundo na ito. Yun yung pinapahayag sa atin dito. Ibig sabihin, ano man yung ino-offer ni Lady Folly sa iyo, huwag mong pansinin. Kasi isa sa maparaan ng pandarayan sa iyo, the deception is to make you believe that she owns it. But no. These things were created. These things were brought forth with me by God, the font or the fountain of all wisdom. Kaya nga, sa mga pagkakataon when we are brought to that crossroad, thinking that perhaps it's better to choose foolishness over wisdom, remember the preeminence of wisdom. Foolishness or Lady Folly has no other plan or desire but to deceive you toward perdition, to drag you or pull you away from God, the source of all wisdom. Let's head to our fourth and last point. By the way, before we expound yung ating fourth point, nakalimutan ko sabihin, in other words, if we will sum up verses 22 to 31, wisdom holds or possesses the highest dignity na kahit anong bihis at pabango ni Lady Folly, hindi niya matutumbasan yung dignity ni Lady Wisdom. Yung kagandahan doon, hindi yun nagtatapos doon. As we proceed sa verses 32 to 36, ano sabi? Tingnan natin yung pangako ng karunungan. Wisdom's promise. By the way, just because sa fourth point natin nakalagay wisdom's promise, hindi ibig sabihin walang promise sa first, second, and third. But the Lord was pleased to use Solomon in writing it in this way, na yung culmination or conclusion ng buong passage nito, wala itong ibang uwian ko din, yung pangako ng karunungan sa atin. Let me read in verses 32 to 36, total may clean na lamang ito. And now, O sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise, and do not neglect it. Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who fails to find me injures himself. All who hate me love death. Na makabawi-bawi naman sa inyo sa napakahabang sermon natin kinumaga, iklian natin ito. Ito yung pangako ng karunungan. Tandaan natin we're not making an idol out of wisdom or parang tinitreat yung wisdom as separate entity or deity. Hindi. We're just sticking to the genre of this wisdom book, Proverbs, kasi ito yung way na niloob ng Diyos na masulat ito. No, at hindi lang ito basta straight proposition o abstract, kundi there's artistry and beauty sa paano ito kino-communicate sa atin. At tingnan natin, yung pangako ng karunungan. Pakinggan natin yung karunungan. Dala sa kanya yung tunay na kapayapaan at kasaganaan. Pakinggan natin ito tinuturo ng karunungan at doon tayo tunay na mananahan
sa wisdom, prudence, and discernment. Meron ba sa inyo na kahit sa yung common na ginagawa natin, the more you study, no? Ay lalong sabi mo, ay babagsak ako dito kasi talagang dami ko inaral, bagsak ako. Di ba? Kabalintunahan yun eh. The more that you put yourself into it, the more that it is bolstered in your minds and your heart, no, na ang magiging consequence nun, ang magiging bunga nun, ay congruent doon sa pinauunawa sa atin. Kaya nga, ganun din yung pangungusap sa atin dito. Ang pangako ng karunungan na ito, pagpapala ang tunay na hatid ng sino mang ang hinahanap ay walang iba kundi ang karunungan. Tunay na pinagpala. Pagpapala hindi ayon sa standard ng mundo, kundi pagpapalang sa perspektibo o karunungan ng Diyos. Tunay na pinagpala ang siyang nakikinig sa karunungan at hindi sa kamangmangan o kahangalan ng salibutan na ito. Tingnan natin yung verse 34. Noong nakaraang linggo, nakita natin, di ba, sakad sa dilim, nakatayo yung Lady Folly at inaabangan yung kanyang bibigtamahin na sabi, malaya natin gawin ang mga bagay nito hanggang umaga. Walang makapipigil sa atin. At actually, ginawa ko na yung religious duty ko. Huwag kang mangamba. Pag-ibig yung ating isa-celebrate. Pero sinasabi dito ng Lady Wisdom, sa twi-twi na. Hindi sa dilim, kundi sa liwanag. Hanapin mo yung karunungan. So much so, na ikaw ay willing na maghintay sa pintuan dahil may katiyakan kang ikay pagbubuksan. Ang sino mang nakahanap sa karunungan, buhay. At mapagpalang paglingap ng Diyos ang tatanggapin. Pero ito yung positive side, if there's such a thing, positive, negative. Sa positive side, ito yung pangako ng wisdom. Pero huwag natin kalimutan, on the other side of the coin, as we may say, ang sino mang sasalangsa, ang sino mang magwawalang bahala sa karunungan, hindi naman actually sa kapahamakan ng iba, kundi kapahamakan mo sa iyong sarili. He who fails to find me endures himself. At kamuhian mo yung karunungan, wala kay bang haharapin, kundi yung minamahal mong kapahamakan. Ito yung pinopropose ng wisdom sa atin. Pinuunawa din sa atin kung paano tinatrato ng karunungan ang sinumang humahanap sa Kanya. Nakita rin natin na wala tayong dapat ipangamba kung karunungan natin pipiliin dahil walang makahihigit sa dignidad, sa otoridad, at sa kapangyarihan ng karunungan na pinuunawa sa ating Diyos. Gayun din, makakaasa tayo na yung pangako ng karunungan ay tatanggapin natin. Bakit? Kasi yung karunungan na ito ay nagmumula sa Diyos na kailanman hindi mo mapipintasan ng hindi pagiging tapat, ng pagsisinungaling, ng pandaraya. Sa halip, yung Diyos, God is the fountain of all wisdom, also pleased to commit into writing His word. The written word, witnessing or pointing to the living word, our Lord and Savior, Jesus Christ, the very wisdom of God. Ang kagandahan dito mga kapatid, hindi lang tayo iniwan, basta hanapin mo wisdom, hanapin mo wisdom. The wisdom of God Himself has come to search and seek for us. In the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, kahit tayo ay ipinanganak sa kahangalan ng kamatayan ng ating kasalanan, sa biyaya ng Diyos, siyang karunungan ng Diyos, ay naparito
Hindi para sa ating sariling lakas o karunungan, nating in-imagine hanapin siya, kundi siya mismo na parito para hanapin tayo. Iligtas tayo sa ating kapahamakan, pawiin ang ating kahangalan at palitan ng tunay na karunungan na nakauunawa ng dakilang plano ng Diyos ng pagliligtas para sa atin ayon sa kanyang biyaya na ipinahayag ni Kristo Jesus sa pamamagitan na kanyang isinakatuparan sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang din yun. It is not the case that Christ Jesus admonish us to just find wisdom, seek wisdom, prioritize wisdom. The very wisdom of God, Jesus Christ, in His earthly ministry. Unawaan niyo ito mga kapatid. The very wisdom of God, through whom and for whom and in whom all things were made, for the sake of the economy of redemption, came to this world, assume our very human nature, for He has come to save us. The very wisdom of God incarnate, despite possessing all wisdom, He exhibited to us that in His incarnation, in His humiliation, He did not grasp that which truly belongs to Him, but He humbled Himself to the point that He sought the wisdom of the Father through the ministry of the Spirit. Kaya tatanungin natin, sabihin natin sa ating mga sarili, far be it from us to pretend that we are wise on our own, whereas the very wisdom of God, the embodiment of God's wisdom, our Lord and Savior Jesus Christ, in His earthly ministry, exhibited to us, despite being the very wisdom of God, humbled Himself before the Father and before all of us, sought the wisdom of the Father through the ministry of the Spirit. Kaya tatanungin natin sa sarili, anong karapatan natin na magpanggap na hindi natin kailangan yung karunungan ng Diyos? Kung yung mismong karunungan ng Diyos nagpasakop sa karunungan ng Diyos upang tuparin yung buong plano ng pagliligtas para sa atin na mga mangmang, mga hangal dahil sa ating kasalanan. Ganun kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, bagamat mababasa natin dito, sinong humahanap sa karunungan ay mag-o-obtain ng favor ng Lord. Ang katotohanan, ito. Kaya mo hinahanap yung karunungan ng Diyos sapagkat una niyang ibinigay yung favor niya sa iyo. That the Holy Spirit so works in your heart, causing you to hear and understand the wisdom of God for our salvation, the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, the embodiment of God's wisdom. Kaya, mga kapatid, bilang pagtatapos, huwag tayong magpanggap that we possess enough wisdom to the point na sasabihin natin hindi natin kailangan yung karunungan ng Diyos. Na sa ating sarili, kaya nating mamuhay sa katinoan at sa kaayusan. Ang kailangan natin na yun, karunungan nagmumula sa Diyos. Mapaunawa sa atin. Liban na tayo masumpungan sa kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Chaos. Dissension, at lahat ng inyong maiisip na kapahamakan, yun yung ating kahantungan. But praise be to God. Praise be to God. Kaya na aking sinabi kanina, despite, maliwanag sinasabi dito, those who seek wisdom obtain favor from the Lord. But the Lord Jesus Christ, through what He has done for us, the Spirit clearly communicates to us the truth that the reason you seek God's wisdom is because He has already favored you with His grace. And our evidence is our Lord and Savior Jesus Christ. Although I have said this over and over again, young and adult alike,
come to the Lord Jesus Christ. Do not pretend that you are wise on your own. Yun yung deception ni Satanas eh. Do not pretend that you are wise on your own, but instead, run to the throne of God's grace through the mediation of our Lord and Savior Jesus Christ, the very wisdom of God. And you may take hold of God's promise without any doubt that He will truly grant you with wisdom that you may live for His glory and even for the good of your neighbor. More so, your fellow members of the body of Christ. Tayo po'y manalangin. Aming